O, eto na yon mga minamahal, pakinggan natin. Ay. Kukonsultahin daw ng impeachment court ang House Prosecution Panel at defense team ni Vice President Sara Duterte para mapaikli pa ang impeachment trial. Sa ngayon kasi, posibleng umabot daw ang paglilitis ng 7 hanggang 8 buwan. Ayon kay Senate President Win Gatchalian. Balita natin ni Von Aquino. Pertaining to the trial of Wala nang atrasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Kahit pa sabihin natin na wala nang atrasan ha, itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, nandyan pa din posible yung mga katulad ni Marcoleta na walang ibang gawin kundi i-delayed ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Katulad ni Mike Defensor na walang ibang binubungad ng bibig kundi 'di ba, yung 18 Marines, ex-Marines, 18 ex-Marines. So, hindi tayo dapat magpakampante na tuloy na sa July 6. But we are hoping na sana tuloy na sa July 6. Pero madami pang mangyayari kasi ano pa lang ngayon, 29. Ano ba petsa ngayon, mga minamahal? 29, no? 29 pa lang yung petsa ngayon. Oh, so madami pang mangyayari sa loob ng ilang araw. Kaya dapat naghahanda na tayo sa mga posibleng mga moves na gagawin nila, mga eksena nila. 'Di ba? Wala nang makakapigil tuloy ng impeachment. Madaming pipigil dyan pero masasabi ko lang 100% matutuloy yan. Pero ang problema, hindi natin sure kung sa petsa ng asais. 'Di ba? Yan yung tinitingnan natin sa petsa ng asais. Sige, continue tayo. sa susunod na Lunes, July 6. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, maglalabas sila ng pre-trial order kaugnay sa pre-trial conference. Oh. Magsasagawa sila ng dry run, ng paglilitis at ng latag ng seguridad. Oh. Naghahanda rin siya sakaling siya ang maging presiding officer. Oh. Mga 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution. Of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw po na pinapanood rin yung corona trial noong 2012. Pero gaano kaya katagal nila inaasahan ang impeachment trial? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang Actually, yung 7 to 8 months, that's a very, very long time. Malapit na yung 2028. Kung 7, matagal ang 7 months. Actually, dapat yung estimated lang dyan 3 buwan. Pero bakit kailangan umabot sa 7 months? 'Di ba? Ba't kailangan 7 months? Where there is certainty, there is a rarely understanding. Hindi, meron akong tanong. Bakit kailangan umabot ng 7 months? Kung pwede naman 3 months. Ano yung naging balaod? Bakit kailangan abutin ng 7 months? Sige nga, panoodin natin. impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Ayon kay Gatchalian, sasagasa rin kasi sa trial ang pagtalakay sa 2027 national budget. Oh. Konsultahin nila ang prosecution at defense team kung paano mapaiikli ang trial. Kung meron pang mga, let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o maibsigyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng depensa kaugnay sa pahayag ni Gatchalian. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Coa na humiling sila ng at least 30 trial dates. Pero naniniwala rin siyang masyadong maiksi ang 3 buwan para sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, maaari pang mabawasan ng 62 days na hiniling nila sa impeachment court para makapagpresenta ng ebidensya. Ano yung pagpresenta nila ng ebidensya? Kung meron, i-present na nila. Di ba sabi nila, handa na sila? Diyan ako nagtataka eh. Sila na mismo, di ba yung nagsabi noon na handa na sila, they are ready. So, nasaan yung readiness ninyo? Nasaan na yung bloodbath? Di ba? Hindi na kailangan ng 7 months. Diyos ko, technicalities na naman. Idadaan nyo na naman sa ganyan. Tigil-tigilan nyo nga kami. Diyan ako nagtataka eh. Kailangan nila humiling ng ganitong araw, ganitong ganyan. Like, my goodness, nagigets nyo ba yung punto? Diba? Bakit yung kay ERAP at kay GMA, sobrang dali lang, sabi ni Erwin Amos. Yan din yung pinagtataka ko eh. Diba? Pinapatagal nila kung bloodbath, ay di bloodbath.
Di ba kayo na din yung nagsabi kung bloodbath, di bloodbath yan. Dapat matagal na. Kaso ano yung nangyayari? Bloodbath ninyo umuurong? Mayroon bang bloodbath na parang ang dami pang hanas? Tigil-tigilan nyo kami. Hindi tama na yung mga ganyang ugali ninyo. Kaloka. Kasi ito po binase po namin sa number ng witnesses na meron po kami. Pero may pagkakataon po kasi na halimbawa isang araw, 2 o 3 testigo ang may pipresenta namin. So mababawasan din po yan. Pwede rin anyang mapaikli pa ang proseso kung i-waive nila ang pag-present ng mga ebidensya sa iba pang articles of impeachment. Patuloy daw na naghahanda ang House prosecutors anuman ang trial schedule na ilabas ng impeachment court. Actually, siguro feeling ko pinapatagal na lang nila to. Kasi next year, 2028, napuksaan na sa darating na election. Diba? 2027 pala. Next year, 2027 na. Tapos, ano na yan campaign na yan Pagdating ng October, next year, campaign na yan. Parang ang bilis nga ng panahon. To be honest, mga minamahal, parang sobrang bilis ng panahon. Hindi ko na mamalayan. Dati si Mima Alicia, 18 years old pa lang. Tapos, ilang taon na ako? 24 years old na ako ngayon. Di ba, nagigets ninyo? Nagsimula tayo, pakikibakan nung tayo 18 years old tungkol sa politika. Ilang taon na din tayong magkakasama, mga minamahal. 20, di ba? 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 20, hindi. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24. 6 na taon na tayong magkakasama. 'Di ba sa mga original fans natin diyan, OG, si Mima Alicia nagsimula 18 years old. Napakabata ko pa noon, sumasama ako sa mga campaign rally. Tapos tingnan niyo ngayon, hindi natin namamalayan, 'di ba? Mag-e-election na muli. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Next year, 2027 na, dyan na po, puksaan na po ulit yan. Puksaan na po ulit yan, mga minamahal. Kasi dyan na po mayroong mga tatakbo, dyan na po yung mga tao, mga minamahal, ano na yan sila dyan, tawag dito, magde-decide na yan kung sino yung pipiliin nilang kandidato. Magkakagulo na yan. Tapos dadagdagan pa ng impeachment, kaya mas lalo nilang pinapatagal kasi may may purpose yung mga DDS camp na yan, kaya gusto nila ng matagal. Alam na namin yan. O, sige, continue tayo. Will not only abide by the ruling of the court, but will also be ready with the presentation of the evidence that would commensurate the number of days, trial days, which the court will decide on. Paano rin kung sa kasagsagan ng paglilitis, dumalo si Senador Jinggoy Estrada na binubuno ngayon ang 90-day preventive suspension dahil sa kasong plunder at graft. At si Senador Bato de la Rosa na hindi na nagpakita sa publiko mula nang umalis sa Senado noong May 14 at hindi nakapanumpa sa pag-convene ng impeachment court noong May 18. Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. O Aquino nagbabalita para sa GMA. Si Bato, hindi naman siya nag-convene. So, X na siya. Si Jinggoy, may 90 days preventive suspension. Titingnan na lang natin yung mangyayari. 'Di ba? Kasi first time din tong mangyayari na may fugitive na nagtatago. Kahit nga yung 16 votes, 'di ba? Parang suntok sa buwan yun. Yung nakalagay kasi sa ating konstitusyon na kailangan 16 ang bumoto para ma-impeach ang isang public official. Kaso nakalagay doon, 24 kasi yung senador. Paano kung yung mga senador is 22 na lang yung nagpa-function? So, doon nagkaroon ng Charlie Wishke, alam ko makikipagtalo ka na naman sa akin. Diyan magkakaroon tayo ng ng usapan na debatable talaga siya. Kasi 'di ba, nakalagay sa ating konstitusyon 16. Tapos kailangan yung mga senador 24. Kabuuan yun 24. Sabi ni MacSafe, pwede ma-extend yung suspension ni Jinggoy. Pwede ba? I-search natin yan. Sabi ni Erwin Amos, iyakin ka noon, ngayon matapang na ibang Mima Alicia na. Thank you, Erwin Amos. Noon talaga iyakin si Mima. Kada bash lang umiiyak ako sa inyo. Alam niyo na mga original fans ko, iyakin talaga ako. Like, nagla-live ako, umiiyak ako, di ba? Mga minamahal, parang gumaganon ako. Noon, iyakin ako. Pero ngayon, hindi na. Hindi na tayo balat sibuyas. Pero anyway, yung, kung babalikan natin yung topic, medyo debatable
O, paano si Bato kung dumalo? Eh, hindi naman siya nag-convene. Paano si Jinggoy kung natapos yung 90 days preventive suspension? Di ba, like, kailangan mayroon ng kasagutan agad dyan. And pangalawa, bukod sa mayroon mga kasagutan dyan, kailangan bigyan na din kami ng, ng answer. Saang answer ba yun yung hinihingi natin tungkol sa 16? 16 ba ang karapat-dapat na senador? Di ba? Na kailangan bumoto ng impeach itong si Sara or kailangan mas babaan ang numero? Kasi nakalagay lang doon of all the members. Eh paano kung all the members tapos mayroong dalawang nawawala, counted pa ba yun sila? 'Di ba? Oh, madami nagsasabi. That what the constitution says. Of all the members, lahat ng miyembro, debatable pa din siya. Eh paano kung yung what if may namatay? 23 na lang sila. So, member pa din ba yung patay na yun? Counted pa ba siya sa 24? Hindi naman ako nakikipagtalo. The Constitution kasi is the supreme law of the land and has to be followed. Yes, tama ka naman, Charlie Wishy. But for me, I love you, Charlie Wishy. But for me, if we will follow yes, kailangan nating i-follow ang Constitution. Pero nga, sabi ko sa inyo, it is debatable. For example, kay Bato de la Rosa na hindi naman nagpapakita. For example, kay Jinggoy na nasuspend. So, counted pa ba sila as of all the members? Diba? Eh, paano kung may namatay? Diba ganon mga minamahal? No bail pa naman yung plunder. Katulad din yan ng issue niyan ni Bong Revilla. Alright, sige mga minamahal, yun po. Palike-like na lamang po ng video na to. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Shoutout sa'yo, Charlie Wishy, Max Safe, Erwin Amos, Evil is Necessary, Eric De La Cruz. Yan. Thank you. Ingat mga kababayan. Palike po ha, palike.